Kumusta mga kanoys? Welcome back sa ating YouTube channel, Pinoy. So ngayong araw, another update naman tayo, man. About naman ito sa WPS nating mahal, no? So ang video ito ay mula kay Good News Philippines. So meron itong pamagat na Amerika, pinulabog ang China Coast Guard. Drill sa panatag. Typhoon, pwedeng lagyan ng nuclear warhead. So, yun, bago natin simulan, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pinoys. So, mga kanoys, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Amerika, binulabog ang China Coast Guard. Drill sa panatag. Typhoon pwedeng lagyan ng nuclear warhead. Diyos ko, day. So, again, Good News Philippines, Pinoy, like, comment, share, subscribe. Start. And breaking news, barko ng Amerika binulabog ang iligal na ginagawang maritime patrol ng China sa Bahudi Masinloc habang nagpapatrol ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa palibot ng Panatag Shoal sa di kalayuan. Naroroon din ang barko ng hukbong dagat ng Amerika na nagsasagawa ng surveillance sa posibleng kumukubling submarino ng China sa karagatan ng West Philippine Sea. Buti na lang, kahit holiday, tuloy ang ginagawang pagbabantay ng mga tropa ni Uncle Sam. China, araw-araw pinapanawagan sa Pilipinas na huwag ituloy ang pagbili ng mid-range missile system. Araw-araw din nakikiusap ang China na alisin. Diba? Parang aning lang. Araw-araw nananawagan. Anong pakinyamin? Kung ano yung gustong bilhin ng Pilipinas. Napakadiktador naman tong kaibigan. Kapitbahay nating bansa na to. Assuming masyado parang dinidiktahan talaga tayo ng... Nasa Pilipinas ang US mid-range na inilagay sa Hilagang Luzon. Ito pala ang ikinakatakot ng China, mga kabayan. Sa mismong bibig ng Chinese Foreign Ministry, ikinakatakot nila dahil pwede pala itong lagyan ng missile na merong nuclear warhead. Pero kung tutuusin, mga kabayan, tingnan nyo. Kayo, binibigyan nyo tuloy ng binibigyan nyo ng hit yung Amerika, nalagyan nila ng nuclear warhead yung missile na yan. Diba? O, diba? Dahil sa kagahamanan nyo or pagkagahaman nyo, binigyan nyo patuloy ng ng hint yung Amerika kung ano yung gagawin nila dyan sa mga Typhoon missile na yan. Di din talaga nag-iisip ng mga to sa kasalukuyan, nasa 500 nuclear missile ang meron sa China pero tuloy pa rin ang kanilang paggawa nito. May narinig pa sila sa Pilipinas. Ganito rin ang panawagan ng Chinese military na wag nang ituloy ng Armed Forces of the Philippines ang pagbili ng mid-range missile system dahil makakasama doon. Bakit? Anong pakialam nyo, min? Kayo nga meron nga kayong mga nuclear bombs, di ba? Tapos yan, mga ganyang gusto naming bilhin, pinagbabawalan nyo kami. Anong gusto nyo bilhin namin? Mga laruan? Anong gusto nyo bilhin lang namin? Quitties? Anak ng teteng naman, Ito sa Rio, pero nanindigan ang National Security Council ng bansa na walang pakialam ang China sa pagpalakas ng hukbong sandata ng Pilipinas. Tama, mismo. Teka lang, ba't malabo to? Diyos ko, 144. Wait lang bigla kasing humina yung signal kasi umulan. Umulan dito, so biglang humina yung signal. Dapat pa tayo makinig sa China, mga kabayan, o ituloy lang ang pagbili ng mga missile system sa Amerika? Ituloy, syempre. Ano nang paki nila? China kinumpirma na nagsagawa ang kanilang Coast Guard ng maritime patrol sa paligid ng Bahudi Masinloc. 3 sa malalaking barko ng China at 6 pang mga Chinese maritime militia vessel ang kabilang sa... Kita nyo, nag-loading na. Umulan kasi dito So intayin lang natin siya ng konti Nakakaaning lang ding isipin, nakikialam yung China sa kung ano yung gustong bilhin natin, di ba? Kala mo naman talaga mayroon silang inaambag na pera di ba? Okay lang siguro kung under nila tayo or sila yung high country natin, hindi naman. Ang masaklap pa dyan, nangingialam sila sa gusto nating bilhin tapos kalaban pa natin sila. Di ba? Sila pa yung may issue sa atin ng mga pagnanakaw ng mga teritoryo. Sila pa mismo yung nambubuli sa atin. 'Di ba? Tapos sila pa ang lakas makadiman na wag nang bilhin ng Pilipinas ang kabilang sa armada ng China na ng Pilipinas yung mga Typhoon missile na yan. Ang lakas ng AMATS, 'di ba? Ulit. Tuloy. Ayaw mag-start. Loading tuloy. Wait lang Wait lang, chill lang kayo. Ito na.
ng Maritime Patrol sa paligid ng Bao de Masinloc, 3 sa malalaking barko ng China at 6 pang mga Chinese Maritime Militia vessel ang kabilang sa armada ng China na namataan sa teritoryo ng Pilipinas. Pero binulabog ng barko ng US Navy ang mga barko ng China nang magpakita ito sa lugar. Ang United States Naval Ship Victorious ay namataang nasa di kalayuan ng Bao de Masinloc na nagsasagawa ng Freedom of Navigation Operation. Makikita na ang nasabing barko ng Amerika ay nasa pagitan ng Santa Cruz de Zambales at Bao de Masinloc. Ang tanong, bakit wala ni isang barko ng China ang bumuntot o lumapit man lang sa barko ng Amerika sa kadalasan nilang ginagawa sa mga barko ng Pilipinas? Ang Siyempre, Amerika yan eh. Di ba? Wala naman silang palag dyan eh. Actually, nung last reactions natin is parang ang yayabang pa nila yun eh. May mga i-release daw silang mga bagong pandigma. Akala mo talaga mauungusan nila yung US men. In their dreams, you know. dahil umiiwas ang barko ng China kapag nandyan ang mga barko ni Uncle Sam. Ang United States Naval Ship Victorious ay isang surveillance vessel na posibleng sinusuyod ang katubigan ng West Philippine Sea sa posibleng nagkukubli o nagtatagong mga banta tulad ng submarine ng Chinese People's Liberation Army Navy. Sa ibang balita naman, matapos sabihin ng China na gusto nila ng kapayapaan sa Pilipinas, muling naglabas ng opisyal Yan din yung dapat nating paghandaan na tawag dyan, madetect natin yung mga submarine na yan sa ilalim ng karagatan natin kasi baka hindi natin alam, marami na palang mga Chinese submarine dyan sa ilalim, naghihintay na lang ng signal. Payag ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry. Ayon kay Mao Ning, ang Typhoon missile system na kung saan naroroon ngayon sa Hilagang Luzon ay hindi raw isang defensive weapon. Ito daw ay isang strategic at isang armas na ginagamit para sa opensiba na kayang magdala ng mga conventional at nuclear warhead. Ako po, ito pala ang dahilan kung bakit Ano namang pakinyo kung sige sabihin natin na opensiba nga. Bakit takot ba kayo sa sarili nyong multo? Kasi gawain nyo rin yan eh. 'Di ba? Gawain nyo yan. Ang mas malala lang sa inyo kasi nasa sa amin yung title dyan ng WPS na yan. Pilit yung inaagaw. 'Di ba? Tapos ngayon kami, bawal kaming maghanda anak ng halos mabuang na ang China. Posibleng ito na ang armas na katapat nila. Ganyan ang tinatawag na deterrence. Kahit isang missile lang ang merong nuklear, mapapaisip talaga ang kahit sinong bansa na lusubin ang Pilipinas. Ito ang isa sa mga rason kung bakit nagawang salakay ng Russia ang mga teritoryo ng Ukraine. Ukraine dati ang may pinakamaraming nuclear weapon. Mas marami pa kaysa Russia. Tinaguri ang third largest nuclear power ang Ukraine sa mundo. Dahil sa isinuko ng Ukraine ang kanilang mga nuclear weapon, nagkaroon ng pagkakataon ng Russia na makipagdigma dito. Ngayong merong US mid-range missile system sa bansa, kitang-kita na lahat ginagawa ng China para mapaalis ito sa Pilipinas. Dagdag pa ng Chinese Foreign Ministry, ang pananatili ang Typhoon missile system sa Pilipinas ay posible daw na magkaroon ng geopolitical confrontation at panganib sa posibleng karerahan ng mga armas sa rehiyon. Ang Typhoon missile system daw ay isang banta. kahit nasabihin naman natin na wala dyan yung Typhoon missile or whatsoever na yan, hindi din naman kayo titigil sa pamimeste sa Pilipinas eh. So wala na. Parang na lang to. Naninigurado na lang din kami. Sa kapayapaan at seguridad. Nako China, huwag nyo nang linlangin ang mga Pilipino sa kasalukuyan. Ayon sa mga source, merong 500 nuclear weapon ang China. Kapag kami ang nagsabi na alisin nyo ang iyong mga armas sa nuclear, papayag ba kayo? Huwag nyo na kaming Tama. bitahan dahil mapayapang namumuhay ang mga Pilipino. Tama. 低风中导系统核常兼备，不是防御性武 But 器 a，而是 strategic 战略性 offensive 进攻性 weapon. 武器。 Oh, anong pake nyo dun? Bakit nga kayo takot? Takot ba kayo dahil alam nyo na mapupuno rin kami sa mga pang-aabusong ginagawa nyo dyan sa WPS? Kasi, so, actually, kung nag-iisip talaga ng mabuti itong China, men, madali lang naman pasunurin yung Pilipinas eh. 'Di ba? Kung gusto talaga nila na i-pull out natin yung mga Typhoon missile na yan, makinig tayo sa mga sinasabi nila. Tigil-tigilan nila yung pilit na pag-agaw sa West Philippine Sea natin, mahal. 'Di ba? Kapag ginawa nila yun, baka doon mas makikinig pa tayo na baka na-threat nga yung China sa atin dahil dito sa mga missile na to kasi alam naman natin na magkalaban nga talaga yung US at China. Baka yun may pa talaga chance pa na i-pull out natin kahit papaano na hindi talaga natin sila gagalitin or whatsoever. Pero ganyan, may history tayo na nang aagaw kayo ng territory, nang water cannon kayo, di ba? May naputulan pa ng daliri dyan, tapos ganyan ang lakas nyong makadikta. Iwag na lang. 当配合美方引入低风，将自身安全和国防拱手于人，把地缘对抗和军备竞赛风险引入域内，对地区和平安全构成实质性威胁。 Naglabas din ng payag ang militar ng China na tinututulan nito ang pag-deploy ng US mid-range missiles sa Pilipinas. Jesus. Ibig sabihin nito mga kabayan, talagang nakakaramdam ng pagkabahala ang China sa kakayahan ngayon na meron ang Pilipinas. Dati puro banta ang naririnig natin sa kanila. Ngayon, nakikiusap ang China na baguhin ng Pilipinas ang mga plano nito. Pero pagbuo ang loob ng Marcos administration at ni Department of National Defense Gibo Chodoro Jr. na ituloy ang pagbili ng mga mid-range missile
system. Kinontra naman ni Secretary Anyo ang mga paratang ng China. Naglabas ng opisyal na pahayag ang National Security Council ng Pilipinas. Inihayag Paano na lang kung libo-libong ganyan yung bilhin ng Pilipinas? Edi wala na. Shut up na kayo. Actually, binibigyan lang talaga tayo ng hint ng China kung paano natin sila mapapantayan. Or hindi siya mapapantayan. Mapapalagan or matitindigan ng kalihim na nananatiling matatag ang independent foreign policy ng Pilipinas. Hindi totoo ang mga paratang at puro espekulasyon lamang ang sinasabi ng China na paglagay ng US missile system sa bansa ay bahagi ng pagpapatagisa ng mga armas o banta sa rehiyon. Ang Pilipinas ay tulad lang din ng ibang mga bansa at may karapatan na pangalagaan ang seguridad ng mga Pilipino. Ang pagbili ng defense system kung saan kabilang na ang Typhoon missile launcher ay isang hakbang upang mapalakas ang kapabilidad ng Pilipinas na hadlangan at masiguro na handa tayo na depensahan ang ating teritoryo kapag kinailangan. 美方有关法案渲染所谓中国军事威胁，为增加军费、维持霸权找借口，粗暴干涉中国内政，危害世界和平稳定。我们对此强烈不满，坚决反对。中国从来就无意挑战谁，美国最大的敌人是他自己。 China has never intended to challenge anyone. The biggest enemy of the US is itself. Wow. Wow. Parang kayo lang din. The biggest enemy nyo rin, China, is sarili nyo lang din. 'Di ba? Sarili nyong pagkagahaman. Hindi nyo malabanan 'Di ba? Sobrang sakit nyo sa teritoryo. Kaya tingnan nyo, nagiging mas lalong monster na kayo tingnan ng mga karatig nyong bansa. 'Di ba? Actually, lahat ng mga pinagsasabi na mga paratang ng China, applicable para sa kanila Nakakainis lang din. 美国军费冠居全球，还逐年加码投入，充分暴露其好战成瘾、霸权扩张的本性面目。中方坚决反对美在非部署中导系统，非方迎合美方妄图引入逼封中导系统，挑动地缘 Kayo lang din naman yung proud sa mga pinagsasabi nyo对抗和军备竞赛，推升地区紧张局势。我们认为非方应认清这一问题的高度敏感性和严重危害性，按照此前的公开承诺撤走中导系统，停止损害地区国家和人民的安全利益。 paulit-ulit. 非方一再组织海警船和渔船侵犯中方领土主权和海洋权益，危害南海地区 Sana all China's territorial, bahala kayo dyan. 和平稳定，妄图扮可怜相，卖惨博同情， Confusion 混淆国际视听 international，这是 community. 一定不会得 This 逞 will 的。 never work. China urged 中方奉劝 Philippines 非 to 方 immediately 立即改 change 弦更张， course and 回到同中方通 return 过 to the right 谈 track 判 and 协商解决问 resolving 题的 issues 正 through 确轨道上。 negotiation and consultation. Sana all negotiation tapos papanig lang sa inyo wag na lang. 目前，两军正在全面有效落实双方就边境有关问题达成的解决方案，进展顺利，效果良好。中印在 Tingnan nyo 全面 two 有 sides. 效落 Basahin 实 natin 双方 ulit 就边境有关问题 diba? 达成。 The solution to relevant border issues reached by the two sides. O diba, ang kapal ng mukha. Sarap isampal sa kanila yung mga pinagsasabi nila Reached by the two sides. Diba? Kung two sides lang yung usapan, itong China na to, diba? Sabay tayong pumunta doon sa arbitral. Two sides na yon. Supposed to be two sides na yon. Ayun, natalo sila. Ngayong natalo sila, biglang nanggulo. 'Di ba? Pilit nilang inaagaw yung So, itong word na two sides na to or whatsoever na to na mga border issues na ganyan yung pagresolba. BS yan, men. Trash yan, trash. 的解决方案进展顺利，效果良好。中印关系重回正轨，符合两国和两国人民的根本利益。中国军队愿与印方一道，认真落实两国领导人的重要共识，推动更多交流与互动，促进两军关系发展，共同维护边境地区可持续的和平与安宁。台湾是中国的台湾。 Sila lang din talaga yung proud sa mga pinagagawa nila. Ayan, pati Taiwan, di nila mapasunod 不容任何外来干涉。解放军怎么打毒促统？台独分子其实用不着费思量，贻误巨统，死路一条，谋独挑衅越甚，脖子上的绞索越勒越紧。 Indo-Pacific yung mata nyo. So that's it mga kanoises. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So yun lang naman. Okay. Sabay tayong mainis kasi nakakainis naman talaga yun. Wala sa hulog yung mga pinagsasabi. Diba? Ang kapal talaga. Grabe. May paggamit-gamit pa sila ng word na kung gusto daw nating malutas yung mga border issues na yan. Diba?
Dapat pag-usapan ng two sides, pakinggan yung two sides. Tapos tayo, hindi naman nila tayo pinapakinggan. Diba? Ewan ko kung nakakaintindi ba sila, parang hindi nga nila naiintindihan yung mga sinasabi nila. Ayun nga, parang ano lang din, kung ano yung mga binabato nila sa atin, applicable sa kanila. Diba? So, yun lang naman. So, again, bago natin iwan yung channel na to, mula ang video yun kay Good News Philippines. So, supportahan nyo yan. Original video link na description box below. Tapos, syempre, yun nga, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Kahit anong gawin talaga ng bansang yan is wala talaga silang, wala na silang mapapaniwala pa or wala na silang matatakot pa. Kasi syempre pati yung presidente natin, yung defense secretary natin, tapos yung wala na, hindi na nila pinapakinggan yung mga pagbabanta, yung anong tawag dyan? Pagpuputak ng China. Kasi yun nga, parang syempre tayo, medyo nasanay na rin tayo na kung ano-ano na lang yung pinagsasasabi ng bansang to. Actually dati, binibigyan naman natin sila ng pagkakataon na ibigay yung mga sinasabi nila na mag-usap muna, pag-usapan natin, 'di ba, mga diplomasya or whatsoever na mga ganyan. Sinubukan naman talaga natin 'yan. Up until now nga wala nang ginawa yung gobyerno natin na pagganti sa mga grabe na mga pinagagagawa nila sa atin kasi yun nga ayaw rin talaga natin na masangkot tayo agad sa gulo or ayaw nating tayo yung nag-first move or nag-first shot kasi syempre mahirap yon, 'di ba? Mas grabing problema yon para sa atin. Well, sa China yun din naman, puro lang din sila pananakot or yun nga yung mga water cannon, pero ayaw din nilang mag-first shot kasi alam din nila na magiging ugly din sila sa paningin ng maraming bansa So wala talaga. Ang ginagawa na lang nila ngayon, puro ganyan, pananakot, pagbabanta. Which is, sorry na lang sila kasi 2025 na ngayon, men. Hindi na uubra yung mga ganyan. Sana meron na silang mga bagong tactics or style, pero I think wala talaga. Mahihirapan sila sa admin ngayon. So sana next election, wag nating iboto yung mga pro-China kasi baka babalik na naman tayo sa sa simula. So, yun lang naman. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, that's it. Thank you so much for watching. Have a nice day.